ating Akbayan Party List, House Assistant Minority Leader, Prosecutor ng Vice President Sara Duterte Impeachment Trial at Member ng House Committee on Justice, Congressman Chel Jokno joining us on the line. Kong Chel, magandang morning po. Peter Atricas sa programang Balita Patan. Magandang umaga, Peter, Rika, at lahat ng nanonood at nakikinig. Magandang umaga po, Kong Chel. Ito na naman po tayo. Maraming nangyayari, maraming hindi maipaliwanag. Opo, ang sinasabi ng iba ngayon mukhang masyadong naaaliw ang mga tao sa mga pangyayari sa Senado at hindi natin nalalaman kung ano nangyayari sa Kamara. Totoo yan. Mukhang sinasamantala naman ng Kamara na wala sa kanila ang focus ng camera. Ang dami tinrabaho, di ba? Dami na tinrabaho ngayon. Isa na po dito, Kong Chel, itong anti-dynasty bill na ang sabi nga nila, pumasa na sa second reading, a landmark bill prohibiting political dynasties and promoting equal access to public office in line with the mandate of the 1987 Constitution. Tagal-tagal na nito. Ngunit, ang tanong po dito is it true na ang itong proposed law na ito, Anti-Political Dynasty Act, will bar relatives within the second degree of consanguinity or affinity from running for or holding office in the same locality? Bakit po may mga pumapalag at least sa unang silip mukhang fair naman yung wordings? Nakakapanghinayang yung panukala na yan, Peter, dahil ang ginawa kasi nila ay hinati-hati nila sa apat na antas ang mga hindi pwedeng umupo na magkakapamilya. Pero kung nasa isang level ka, pwede ka pa rin magkaroon ng kamag-anak sa ibang level. Yun nga po. Kaya ang nangyari, for example, sabi na, national level, okay. Pero kung may isa kang kapamilya sa national level, let's say senador, pwede pa rin siya magkaroon ng kasamahan sa kapamilya sa Kongreso. Mm-hmm. Pwede pa rin siya magkaroon din ng kapamilya sa governor. Mm-hmm. Pwede pa rin sa mayor kasi ganun ang ginawa nilang paghati-hati. Okay. Kaya kami ay nabahala dahil sabi namin, ganun pa rin ang mangyayari. Yung concentration of power ay hindi mawawala at hindi mawawakasan. Opo. Yeah. So in theory, on every level po ng mga elected positions, pwedeng magkakamag-anak yan from the barangay level up to the Senate. Yes. Ang hindi lang pwede sa panukala niya, halimbawa, magkapatid na nasa Senado, yon. Pasok sa kanilang bill. Pero yung usually na nakikita natin na lalong-lalo na sa iba't ibang mga rehiyon, na yun nga, meron nasa Kongreso, meron na ang kapatid nasa mayor, ang kapatid ay vice governor, meron din mga barangay, punong barangay, yun ay hindi mawawala sa panukalan yan. Yeah, so parang ano lang po ito, no? Lumalabas na pwede na to, okay na to, pero hindi tayo malilimatahan on every other level. At least one na na kamag-anak pwedeng nasa Senado, yung iba ay nasa Kongreso, yung isa ay nasa Kongreso, etc., etc. Tama po ba? At in the meantime, yung mga pamangkin pwede ring sumabayan. Opo, at rin pati ang party list hindi kasama dyan. So, okay. So, pwedeng halimbawa ay district rep tapos asawa o kapatid ay party list. Naku po. Walang hindi talaga sinama yung party list doon. Kaya yung aming bill, nung una namin final yan, ay ano talaga yon, fourth degree at pati party list ay kasama. Kasi sa tingin namin, yun yung that should be the starting point for any discussion. Kasi parang ang nangyari dito, Kong Chel pala, okay lang naman na magkaroon ng, siyempre, debate, consensus, ganyan. Pero kailangan anti-dynasty ang lalabas na panukala. Hindi pwedeng yung ma-legitimize pa yung
dynasties na sabi nga ng konstitusyon dapat mawakasan na. Kasi parang hindi rin po pala talaga niya natanggal yung dynasty. Kinalat lang po niya yung mga kakayanan ng iba't ibang mga level ng pamilya. But basically, everybody can still run, di po ba? Ganun nga. At ang isa rin problema dito ay alam naman natin embedded na yung mga dynasty sa mga iba't ibang lugar ng ating bansa. Pag ito ay naisabatas, ang maaring gawin ng mga dynasty ay titingnan lang nila. O sige, ito hindi na pwede, pero ito pwede. Hahanap sila ng mga pwesto kung saan pwede pa rin. Kasi marami talagang pwede pa. Opo, yun nga po. Pero bakit po hindi isinama dito ang party list? Is it because magkakaroon pa po tayo ng ibang usapin sa kung paano pwedeng makapasok o makatakbo ang mga nais maging party list members? Hindi ko rin alam, Rika. Kaya nga kami ay nag-withdraw dyan dahil nakita namin na hindi maganda yung pag-usad ng bill. Kaya sa aming version ay kasama ang party list at sa tingin namin dapat talaga kasama. Dapat lang. Oo, opo. Kasi backdoor yung party list, Kong Chel, di ba? Yan po yung lagi natin sinasabi. At saka, alam naman natin na napasukan na rin yung party list. Di ba ang original na intention ng ating konstitusyon ay para mabigyan ng boses ang iba't ibang mga sektor. Pero hindi na nga ganun ang nangyari. dahil sa Kaya, Supreme Court decision. Napakahalaga ng party list reform kasama doon ang anti-dynasty. Opo. Ito nga po, on second reading may naipasa na ano po. At ang sinasabi nga dito mahigit 170 ang 173 lawmakers, co-authors nito, kasama si Speaker Bogie D at saka Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. So, mukhang may plurality dito. Ano po, pero kung papaniwalaan natin yung mga objections, mukhang lumalabas na parang placebo lang ito, pakonsuelo. Well, moving forward, ay kahit anong maging version yan na lalabas sa House, magkakaroon pa rin yan ng BICAM sa Senate dahil iba ang version ng Senate. At kung titingnan natin yung Senado, hindi nila ginawang apat na antas yung version nila. Dalawa lang. So that at least mas limitado yung pwedeng ipasok ng mga dynasty. Kung Chel, second reading pa lang naman po ito. Pag second reading po ba, before tayo mag third reading, maaari pa rin tayong mag-introduce ng amendments doon sa isinusulong na batas? May period of amendments po yan. But of course, given the mukhang sa nangyari nga mga boto ay any substantial amendments that will make it bring it to a real anti-dynasty bill ay palagay ko hindi mangyayari. Yung binanggit po ninyo na ibang version yung sa Senado, do you think baka po magbago yan dahil sa pagbabago din ng liderato sa Senado? And we're not even talking about yung present gulo sa Senado. Baka iba na rin po yung maging version doon. Ay, kailangan nga natin makita yan kung paano lalabas yan. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari doon sa Senate. May mga labor group po na kumakalaban dito, no? Hindi po nila nagugustuhan yung sabi nila ay peking anti-dynasty bill na ito. Sa mga pagbabasa po natin, no, first, second, third reading, mayroon po ba tayo nakakausap na mga stakeholders para rin po makuha yung mga side ng mga iba-ibang grupo? Opo, ang Akbayan ay isang multi-sectoral party list organization. So, constant naman yung aming pakikipag-ugnayan sa aming mga iba't ibang mga sektor. At in fact, yung mga pinafile namin mga panukala ay produkto yan ng aming consultation sa kanila. Whether it's the anti-political dynasty bill or other bills we filed. We make sure na nakakausap namin yung talagang nakakaalam at yung mismong apektado at alam nila yung sitwasyon sa baba. Opo, alam nyo, Kong Shell, medyo nakakalungkot dahil itong
nangyayari sa Senado ngayon, sinasabi nga nila na it's the tyranny of the majority or tyranny of numbers. Mukhang in the case of the Anti-Dynasty Act, mukhang numero din ang usapan dito eh. But it cannot be helped, no? Medyo ang pakiramdam ng iba ano to parang yun na nga, magpresenta tayo pero yung maitutuloy pa rin natin sa iba't ibang level yung ating kamag-anak incorporated. Ako po ay nananawagan sa atin lahat, mga kababayan, na isigaw natin yung gusto natin pagdating dito sa anti-political dynasty bill. Dahil kahit paano, siyempre, malaking bagay sa ating mga mambabatas ang public opinion at yung mga paniwala ng sambayan ng Pilipino. Go ahead. Sa Senado po, ilan sila ang magkakapatid ngayon? Parang si Sen. JV at si Senator Jinggoy lang po yung magkahiwalay sa minority at majority ngayon, no? Yung iba po ay magkakasama sa majority. Pag-uusapan din po nila itong anti-dynasty bill. Kahit po medyo magkaiba yung sa Senado, sa tingin po ba ninyo, Kong Chel, dahil maingay ang public clamor, maari pang mapalitan yung degree of consanguinity ng even sa Senate na hindi pa naman ito napag-uusapan as much as on the lower house? Maaaring mangyari yan, pero makikita ang tulad na nabanggit ko kanina, napaka-importante ng lahat ng masasabi ng sambayan ng Pilipino dahil they have to listen to their constituents. Alam naman natin at the end of the day, sensitive din sila sa mga boboto sa kanila. At kung alam nila na lahat ay gusto ito, na dapat maging mahigpit at tunay na anti-political dynasty yung naisa sa batas, tingin ko wala silang choice kundi sundin ang sigaw ng bayan. Ito po, madalas na kino-quote ito, Kong Chel, ano? And I'd like to get your opinion on this. Sabi nila, 8 sa 10 kongresista ay bahagi ng dinastiya. According to the Philippine Center for Investigative Journalism. Is there some truth to this, Kong Chel? I'm not sure of the exact numbers, pero alam naman natin na entrenched talaga sa ating political system ang mga dinastiyang politikal. Kaya ang isa pang solusyon dyan, at ito ay panawagan din sa lahat na nakikinig at nanonood, ay sa darating na halalan sa 2028 ay nasa sa ating kamay kung ilalagay pa rin natin yung mga kabahagi ng mga dinastiyang yan. Opo. At saka, if it's any lesson at all, ano po, and not to ascribe fault to this alone or exclusively, yung nangyayari sa Senado ngayon, mangyayari kaya talaga kung walang madaming magkakapatid dyan? Di po ba? Yun ang isang problema po natin, Peter, yung kahit titingnan natin yung kasaysayan natin for decades na ito na malaking problema eh. At whatever we say about it, it really is not promoting democracy. Kung tayo ay isang demokrasya, dapat kahit sino mamamayan, kahit hindi ka kabahagi ng isang malakas na pamilya, ay maaari kang maging lingkod bayan. Hindi nga nangyayari yan dahil hawak nila sa leeg ang mga pwesto sa ating gobyerno. Opo. Kong Chel and partner, no, with your indulgence, talon ako on a different topic naman po. Still on the Senate though, yun pong kanilang pinagkakaguluhan na pag-allow ng online voting sa whether it be in mga pinag-uusapan sa session or on the impeachment itself. Because whatever they decide there, pwede rin po itong i-take up on the lower house, di po ba? Yung online presence tsaka yung online voting. I'd just like to get your opinion on that, sir. Kung dapat po ba talaga itong i-allow or not? Una-una, nakita natin yung naging, yung nangyari nga sa Senado na nagkaroon ng standoff. And it looks like that will remain the situation. So, sa tingin ko, at least in the near future, hindi gagalaw yung issue na yan. As far as, of course, yung kami sa House, especially na darating itong impeachment case, yan talaga yung tinututukan namin at
sa tingin ko, yun din ang dapat bantayan ng ating lahat ng mga kababayan natin. Dahil matagal na natin ngang iniintay na makita yung ebidensya dyan. At the people deserve to hear and see what is there. We hope that trial will not be impeded. At ang talagang dapat ipaglaban natin na maituloy yan at makapagpresenta ang prosecution at ang defense ng kanilang mga ebidensya. Correct. And tama po yung inyong binanggit. And I hope hindi nga po maging dahilan ito para madelay na naman itong impeachment trial because of all the gymnastics na calisthenics na nangyayari sa Senado. One last point lang po, Kong Chel, ano, ha? In this particular time na talagang napakatindi ng mga developments which can affect the legislative department, and I'm talking about po yung maaaring ma-issuehan ng warrant of arrest ang ilang mga senador, maaaring 8 sa 24 humarap sa mga kaso, yung iba humaharap na nga sa kaso. Paano po ba ang magiging epekto nun kung meron man sa proceedings ng Senado, partikular ang impeachment proceedings po na napipintong mag-umpisa ng July? We will have to see what will unfold kasi may mga klarong requirements ang ating konstitusyon. Halimbawa, for a decision of conviction to happen, kailangan magkaroon ng 11 boto. Ngayon, that will maaaring maging issue yan, depende kung ilan ang maaabot ng ating batas. At pangalawa, ay titingnan din natin yung issue din ng paano kaya malilitis itong kaso kung diba ang nangyayari kasi minsan ay hindi nakakaupo lahat ng ating mga senador. So for me, ang bottom line is dapat kahit whatever happens, kailangan matuloy itong impeachment case. And it should happen, it should have happened last year. Yeah. But now that we have the situation, it should happen as soon as we can, as possible. Ang status niyan ngayon, iniintay na lang natin ang answer ni Vice President Sara. Opo. That should be filed either, hanggang Monday. Ang deadline ay bukas pero dahil Sabado hanggang Monday ang kanyang period to file answer. Pagka nakapag-file siya, mayroong period to reply 5 days and then actually after that, pwede nang iset ang pre-trial at ang trial. Ayun. So dapat itong Hunyong ito, tuloy na ito eh. Opo, pero sabi ni calendar days so ibig sabihin bukas. Yes. Di po ba? Sabado. Kaya lang, ang nasa rules kasi, rules of court ay pag Sabado ang deadline, pwedeng hanggang Monday file. Okay. Alright. Sige na nga. Kaya talaga bumitaw doon sa calendar Kong Chel, days. maraming salamat. Malaki Thank you, Kong Chel. pong bagay na nakakausap namin you, kayo. Good morning. Good morning, sir. Good morning po. Si Representative Jose Manuel Jokno, Akbayan Party List.